Narito na iba pang malalaking balita sa Frontline. Libo-libong sako ng mga nakumpiskang smuggled na bigas sinimulan ng ipamigay sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Posible nga bang matupad ang pangakong 20 pesos per kilo ng bigas? May chance lagi yan. Hiling na bawasan ang buwis sa petrolyo para mapababa ang presyo nito. Hindi solve si Finance Secretary Benjamin Diokno. Mas okay pa raw ang ayuda. Dalawang aktivista ang kumokontra sa Manila Bay Reclamation, isiniwalat ang pagdukot at mananakot umano sa kanila ng militar. Mga aralista napasugod sa munisipyo ng Plaridel, Bulacan. Umano'y kulto sa Surigao del Norte na nanghalay umano ng mga batang miyembro nila. Tinawag na unfair ang aligasyon. Pastor sa Caloocan, pinainom daw ng pampatulog sa kahinalay umano ang dalagitang miyembro ng kanilang sekta. Sa Frontline News Abroad, hindi bababa sa 24 patay nang mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus sa Peru. Ariana Grande at Dalton Gomez naghain na ng divorce matapos ang 2 taong kasal. At pakinggan ang boses ng mga kalahok sa contest para sa mga sintonado. Till now, I always got by on my own. I never really cared until I met you. Sa harap mismo ng battalion commander, tahasang ibinulgar ng 2 environmental activist na dinukot at pinagbantaan sila ng militar dahil sa kanilang pagkontra sa Manila Bay Reclamation. Pinilit lang daw silang sabihin na kusa silang sumuko kahit hindi naman totoo. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Unang napabalitang dinukot sa Orion, Bataan noong September 2 sina Jed Tamano at Junila Castro. Mga aktivista silang kumokontra sa Manila Bay Reclamation. Pero ayon naman sa militar, hindi dinukot kundi kusang sumuko ang dalawa. Mula Orion, nagpunta raw sa Guagua, Pampanga sina Tamano at Castro para magpatulong na sumuko. Mula Pampanga, bumiyahe sila sa Bulacan at doon daw sumuko ng September 12. Ang report ng militar, nakabatay sa sinumpaang salaysay ng dalawa. Pero nagbago ang tono ni Tamano at Castro nang iharap sila kanina sa presscon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC sa Plaridel, Bulacan. Ang totoo po dinukot kami ng mga militar sa kainang bag. Napilitan din kami na sumurrender dahil pinagbantaan yung buhay namin. Yun po ang totoo. Hindi rin namin ginusto na magpunta kami sa kustodya ng mga militar. Hindi rin totoo yung laman ng affidavit dahil ginawa yun, pinirmahan yun sa loob ng kampo ng militar. Wala na kaming magagawa sa mga pagkakataon na yun. So wala naman po kami sa bundok, hindi po kami armado, tapos dudukotin niyo po kami. Ano pong karapatan niyo para gawin yun? Walang takot nilang sinabi yan kahit katabi nila sina NTF-LCAC Director Alexander Umpar at Battalion Commander Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz ng 70th Infantry Battalion ng Philippine Army. Tahasang giniit ni Castro na imposibleng hindi alam ng Battalion Commander na dinukot sila ng militar. Patunay raw ng pagdukot ang mga tsinelas na naiwan nila nang kidnapin sila. Dagdag pa ng dalawa, wala silang ibang hangarin kundi ang ipaglaban ang mga mangingisdang maaapektuhan ng Manila Bay Reclamation. Ang problema dun yung mga mangingisdang mawawalan ng hanap buhay. Pero nagagamit yung mga militar para ipatigil yung mga pagkilos. Sa kabila niyan, nanindigan ng NTF-LCAC at ang militar na hindi pinagbantaan sina Castro at Tamano. Klaro naman po, inindit pa nga po nila yung salaysay nila. Wala po kami ron. Ginuhaan po sila ng salaysay. We will stand by kung ano yung report ng AFP. Aktivista! Hindi terorista!
Kasunod ng presko, nagprotesta sa harap ng munisipyo ang iba't ibang grupo. Nagkagulo pa roon. Ang gusto nila, ligtas na makauwi sina Castro at Tamano. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Unfair at walang katotohanan. Yan ang belta ng grupong siniwalat sa Senado na nangmamaltrato raw ng mga batang miyembro. Handa raw silang humarap sa Senado kung sila ay ipatatawag. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsalang. May kakilakilabot na sikreto. Matapos ang expose kahapon sa Senado, nagsalita na ang grupong Socorro Bayanihan Services Inc. ng Socorro, Surigao del Norte sa mga aligasyon ni Senator Risa Hontiveros ng pangmamaltrato sa mga batang miyembro ng grupo. Anila, hindi raw naging patas ang senadora dahil hindi man lang kinuha ang kanilang panig. Paliwanag ng grupo, isa silang people's organization na itinatag noon pang 1949 at ang kanilang mga miyembro ay nagtutulong-tulong para sa kanilang mga pangangailangan. Unfair and walang katotohanan yan. We consider ourselves one family. Kung anong problema, tulungan namin. Kung wala ba, tulungan namin. In other words, we are practicing the spirit of bayanihan as a way of life. Enjoy ng mga asawa. Tahasan nilang itinanggi ang aligasyong pinagsasamantalahan ng mga bata at nagkakaroon ng child marriage sa kanilang grupo. May Bible study sila kasi meron kaming pare dito. Mahal-mahal namin ang mga bata. Kaya nga, nasisikap kami ngayon kasi malayo yung lugar namin na tayo kami ng private school para makapag-aral ang mga bata. Bahagi ng privilege speech kahapon ni Hontiveros ang testimonya na isa sa mga minor de edad na biktima umano ng grupo. Ikinuwento nito na pilit siyang ipinakasal sa kanilang 22 taong gulang na leader na si J. Renz Kilario na tinatawag din nilang Senyor Aguila. Ayon sa Vice President ng grupo na si Mamerto Galanida, nag-ugat ang mga alegasyon matapos punahin at kalaunay tumiwalag sa grupo ang isang Edelito Sangco. Pero itinanggi ito ni Sangco. Anya, 1992 pa siya unang kumalas sa grupo dahil sa hindi magandang pamamahala. Tip of the icebergs lang pala yung aming napakinggan kasi nung April 19 this year, nung nagpatawag ang task force kapihan na itinayo ni Mayor, nagpatawag ng meeting sa mga lahat ng bumaba, doon lumabas na meron palang mga kahindik-hindik na nangyayari doon. Nagtataka kami at napaiyak talaga kami doon sa mga karanasan nila. Hindi namin sukat akalain na yun na pala ang nangyari. Sa ngayon, 8 minor de edad na ang lumutang at nagsampa ng reklamo sa Bayugan, Agusan del Sur City Prosecutor laban sa Socorro Bayanihan Services Inc. Ito ay para sa reklamong kidnapping, serious illegal detention, qualified trafficking at paglabag sa anti-child marriage law. Umaasa si Sangco na mabibigyan ng hustisya ang mga biktima. Ang NBI ang tumututok sa investigasyon ng sinasabing kulto, pero tumutulong na rin ang PNP. Handa rin daw silang umaksyon sakaling totoo ang mga aligasyon na armado at sangkot sa illegal na drug ang grupo. Ang DOJ naaalarma raw sa ganitong balita. Ganito mga kulto kasi common dyan eh. Di ba mayroon pa tayong ibang insidente dyan kung saan pinasok ng pulis ang isang isla na ganun din ang naging problema dati. Kaya hindi ito bago sa ating pagkaalam. Ito lang, yung mga may bago na naman nagsusulputang mga balita, ito talaga alarming na talaga na it's about time that lahat tayo mga Pilipino mag-raise tayo ng awareness tungkol sa mga bagay na to. Huwag natin pababayaan mangyari lang. Handa naman daw humarap sa pagdinig ang Socorro Bayanihan Services. If the Senate wants to interview us, perhaps you can request to shoulder our expenses. Welcome po, they can come here, a committee of Hontiveros can come so that we will be able to see what's really happening here. Nagbabalita mula sa Frontline, Justin Ponsalang, News 5. Pinainom ng pampatulog sa Caminolestia. Ganyan daw ang ginawa ng isang pastor sa dalagitang miyembro ng kanilang sekta sa Caloocan. Pero hindi raw totoo yan, sabi ng pastor. Pagbubunyag pa niya, may lihim na relasyon daw sila ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Di na pumalagpas si Pastor Mike Moreno nang dakpin siya kahapon ng mga tauhan ng Manila Police District. Para yan sa mga kasong acts of lasciviousness at rape. Minolestya at hinalay umano ni Pastor Mike ang isang babaeng minor de edad na miyembro ng kanilang sekta sa Caloocan noong 2019. Noong una mga panghihipo lang, tapos meron daw pagkakataon na
nagigising na lang siya na nakaubad siya. Parang meron daw siyang parang pinapakain o piniinom sa kanya tapos parang nawalan siya ng malay. Depensa ng pastor, nagkaroon sila ng tagong relasyon ng biktima na tumagal ng mahigit 2 buwan. Hindi rin daw niya alam nung una na minor de edad pala ito. Nalaman ko po, huli na po. Kaya po ako lumayo, ako po umiwas na. Hindi ko po tinatanggi na may nangyari po sa amin. Naging malapit daw sila sa isa't isa nang magsimulang magkwento sa kanya ng mga problema sa buhay ang biktima. Itinanggi naman ng pastor ang paratang na may pinaiinom siya sa biktima para makatulog ito. Isa lamang po ang pinanggagalingan ng aming tubig, yung mineral water din po na doon lahat po ay umiinom. Kung totoo po yun, lahat po sila ay ganon. Pero hindi po yun totoo. Selos ang nakikitang dahilan ng pastor kaya hinabla siya ng biktima. Nalaman daw kasi ng biktima na may komunikasyon pa rin ang pastor sa ex nito. Wala namang pahayag ang kampo ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Higit 40,000 sako ng smuggled na bigas ang libreng pinamigay sa Zamboanga sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Pumasa naman daw sa quality control ang bigas bago ito pinamigay. Nasa Frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Umaga pa lang mahaba na ang pila sa NFA warehouse sa Zamboanga City. Dito nakaimbak ang 42,000 sako ng bigas na ipinamahagi ng DSWD ngayong araw sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga benepisyaryo sina Fauzia at Jul, parehong mga magulang na hindi alam kung paano didiskartihan ang makabutas bulsang presyo ng bigas. Mahirap talaga, sir, kasi umabot na ng 60 o 65 peso ngayon ang rice kada kilo. Dati nagsasaing kami ng bawat buong araw ng 3 kilos. Pero ngayon 2 kilo na lang, hirap. Kasi bibili kami ng mga kamote para hisasabay lang namin para maano lang ang bigas. 4,000 benepisyaryo ang nabahagian sa Zamboanga City at Zamboanga Sibugay. Ang selection po natin ng ating beneficiaries na makakatanggap dito ay ang ating mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program beneficiaries na nasa level 1 at level 2 na well-being. So kapag sinasabi po nating level 1, sila po yung mga nasa survival po na level at yung mga level 2 naman po sila po yung nasa subsistence na level of well-being. Sila po yung talagang identified as poor at may tendency pa po na mas maghirap. Pag-amin ng DSWD, smuggled ang mga ipinamahaging bigas na nasabat ng mga otoridad nitong Mayo. At imbes na masayang, naging donasyon ito ng Bureau of Customs sa DSWD. Tiniyak naman ng Customs na pumasa sa quality control ang mga bigas bago ipinamahagi. Paglilinaw ng BOC at NFA, dumaan na sa pagsusuri ang mga smuggled na bigas na ito. Sa katunayan, labeled na as safe for consumption o ligtas na itong kainin. Binigyan rin nila tayo ng pagkakataon upang siyasatin ang kalidad ng bigas na ito. Sa unang tingin, maputi at wala naman itong hindi kaaya-ayang amoy. Sa kanyang speech, binigyang diin ng Pangulo ang kanyang marching order na labanan ng smuggling. Kailangan natin higpitan ang pagbantay sa mga illegal na imported o smuggled na bigas. Kasi po, ang nangyayari po, itong mga smuggled na bigas, yung may-ari niyan, hindi po nila ipagbibilihan. Mag-aantay yan, iipitin nila yung supply hanggang tumaas ang presyo. Yun yung nakikita natin, kaya nagtaasan ang presyo ng bigas. Sabi naman ng Customs, hindi lang sa Zamboanga Peninsula mamamahagi ng donasyong bigas. Some part of it will go to ibang area ng Pilipinas. And I heard sa Surigao, sa Siargao, sa Dinagat, meron din sa Basilan, sa Hulo. Bukod sa paglaban sa smuggling, gusto rin ng Pangulo na pataasin ang buffer stock ng mga bigas sa mga warehouse ng National Food Authority. Pupunuin nila itong warehouse, dadagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffer stock para medyo hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Pero kaya pa bang ibaba sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas gaya ng ipinangako ng Pangulo? Sabi ni PBBM, posible. Pero mahirap pa sa ngayon. May chance lagi yan kung maayos natin ang production natin.
at maging maayos ang hindi tayo masyadong bagyuhin at yung mga tulong na binibigay natin sa mga farmer ay magamit na nila. Ang problema kasi at maraming nangyayari sa labas ng Pilipinas na kailangan natin mag-adjust kaya't nagkakaganyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Hindi solve si Finance Secretary Benjamin Diokno sa isinusulong na pagsuspindi sa excise tax at value-added tax sa petrolyo. Lugi raw kasi ang gobyerno dyan. Mas mabuti kung magbibigay na lang daw ng ayuda. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Posibleng mapuruhan ang pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas sakaling ituloy ang pagsuspindi sa excise at value-added tax sa petrolyo. Yan ang babala ni Finance Secretary Benjamin Diokno sa gitna ng isinusulong ng Kamara na ipagpaliban muna ang paniningil nito para mapababa ang presyo ng langis. Sa taya kasi ng Department of Finance, papalo sa 72.6 billion pesos ang mawawala sa kita ng gobyerno kapag inalis ang excise tax at VAT sa huling bahagi ng taon. Kung tatagal naman ito ng isang taon, 280.5 billion pesos ang magiging lugi. Kapag nangyari yan, apektado raw ang ekonomiya at credit rating ng bansa. Giit pa ni Diokno, mga mayayaman lang ang may kinabang sa fuel tax suspension. Sila lang kasi ang kumukonsumo sa halos kalahati ng supply ng petrolyo sa bansa. Kaya hirit ni Diokno, pinakamagandang gawin ang pagbibigay ng ayuda sa mga pinakanangangailangang sektor. Sa kasalukuyan, may ibinibigay namang ayuda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Pero ang mga driver ng mga pampublikong sasakyan, hindi pa rin kontento. Lalo't tumaas sa ika-11 linggo ang presyo ng diesel at kerosene. At ika-10 naman sa gasolina. Ang gusto nila, 2 hanggang 5 pisong taas singil sa pasahe sa jeep. Hirap na kami, wala na kami kinikita, napunta lang sa krudo. Ang gusto lang namin, ibaba yung sikta ko, ibaba yung diesel, itaas ang sweldo, ibaba yung mga bilihin. Para magkaroon naman kami ng kunti malang maliit na kabuhayan. Nauna nang sinabi ng LTFRB na pinag-aaralan na ang provisional o pansamantalang fare hike sa mga jeepney. Pero ang problema namang yan, papasanin ng mga pasahero. Bagay na kakaunti na lang din ang may kaya ayon sa pag-aaral ng isang commuter group. Sana maintindihan din nila sa part ng mga commuters, ng mga pasahero, hindi rin maluwag yung budget ng mga pasahero. Sa gitna ng sakit sa bulsang mahal na petrolyo at nagbabadyang taas pasahe, iginiit ng grupong InfraWatch PH, dapat nang umaksyon si Pangulong Bongbong Marcos at maglabas ng executive order sa pagsuspinde sa excise tax na makatutulong mabawasan ang presyohan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Makahiwalay na sunog ang bumulabog sa Valenzuela at Malabon ngayong araw. Pasado alas 3 na madaling araw nang masunog ang isang factory ng gulong sa Valenzuela. Halos 3 oras ang tinagal ng sunog bago ito naapula. Sa barangay Katmo naman sa Malabon, isang warehouse ng medyas at tuwalya ang 8 oras ng sunog. Nahirapan sa pag-apula ang mga bombero dahil sa masikip na daan. Tinibag na nga lang ang pader para ilusot doon ang pambomba ng tubig. Parehong inaalam pa ang sanhi sa magkahiwalay na sunog at wala namang nasaktan. Ubus na ang pasensya ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pulis na nasasangkot sa krimen. Bukod sa babala, may hamon din ang Pangulo sa buong PNP. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mark my words, there will be no room for leniency for those who engage in acts that tarnish the reputation of our police and jeopardize the safety of our people. Yan ang babala ni Pangulong Bongbong Marcos laban sa mga tiwaling pulis sa hanay ng PNP. Sinabi niya ito sa oath-taking ng 77 general ng PNP sa Malacanang ngayong hapon. Kabilang sa mga nanumpa bilang 4-star general si PNP Chief General Benjamin Acorda. Batid ni Pangulong Marcos ang hirap ng pagiging isang pulis, pero mahalaga raw na ipakita ng bawat miyembro ng PNP ang kanilang paninindigan sa tungkulin. Inaasahan umano ng Pangulo na magiging ehemplo ng publiko ang mga pulis bilang mga leader ng lipunan. And as leaders, you have to uphold the highest standards of ethics, of professionalism, compassion for human rights, not only not only amongst ourselves, but also amongst our citizens. Ang pahayag ng Pangulo, sinabi niya ilang linggo lang matapos ang sunod-sunod na krimen kung saan pulis mismo ang sangkot. Kabilang narito ang road rage sa Quezon City kung saan naglabas at nagkasa ng baril ang isang dating pulis.
Nariyan ang pagnanakaw ng 8 pulis sa bahay ng isang retiradong guro sa Imus, Cavite. At ang pinakamalaki ngayong taon, ang pamamaslang kay Jemboy Baltazar sa Navotas na sinasabing kaso ng mistaken identity. Kaya naman para baguhin ang negatibong imahe ng PNP, hamon ng Pangulo, as you embark on your new roles in the Philippine National Police, I challenge you to be agents of positive change, the change that we want to establish in our country. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Susunod, principal ng isang eskwelahan sa Nueva Ecija, tinambangan. Panukalang batas tungkol sa divorce, aprobado na ng Senate panel. At matapos sumubok sa Hollywood, Liza Soberano sa Korea naman nag-e-explore ng bagong career. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Tinambangan ng hindi pa nakikilalang riding in tandem ang isang school principal sa Nueva Ecija. Palaisipan pa rin ang motibo sa krimen lalo't wala naman daw kaaway ang principal. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Ano natin? Sugod na natin sa ospital. Sugod na sa ospital. Duguan, pero may mali pa ang lalaking ito matapos tambangan ng mga hindi pa nakikilalang riding in tandem sa North Haen, Nueva Ecija. Sakay ng SUV ang biktimang si Reden Dakis, principal ng isang eskwelahan sa Barangay Santo Tomas nang siya ay pagbabarilin. Agad siyang binuhat ng ilang residente para isugod sa ospital. Kwento ng isang guro, nagulat na lang siya nang makita ang principal na duguan habang bumababa ng sasakyan. Nagwawalis po kami doon. Kung marinig lang po namin, pak, 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 ganun lang po yung narinig namin. Ngayon, may papalikong sasakyan, ay hayan nakako si sir, sabi kong ganyan. Ngayon, ba't huminto dun si sir, sabi namin ganun. Tinignan kong ganun, si sir nga. Ngayon, nung bumababa si sir, tukup lang yung tiyan na ganun. Bakas pa ang tama ng bala sa driver's side ng sasakyan. May bakas din ng dugo sa entrada ng paaralan. Nagsagawa na ng hot pursuit operation ang Haen Police para agad mahuli ang mga suspect na mabilis nang atakas matapos ang pamamaril. Multiple gunshot wound po yung natamo ng ating victim at sa ngayon po sa description ng ating witness, yung pistol po na somehow parang silver po yung kanilang description. Sa ngayon, nasa ospital at inooperahan pa si Dakis. Palaisipan naman sa mga kakilala ng principal ang motibo sa krimen. Wala po kaming naalala. Mabait po yung principal natin. Kahit po sa mga kasamahan niyang principal, wala po. At ito po si Sir Reden, mabait po ito. Mariin namang kinindinan ni Haen Mayor Silvia Austria ang pananambang. Nananawagan siya sa mabilisang investigasyon sa nangyari. Sinuspindi muna ang klase sa paaralan kanina dahil sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nag-alok na ang PNP ng reward money sa makapagtuturo sa mga bumaril sa abogadong si Attorney Maria Siniata Liuliwa Gonzalez Alzalte. 100,000 pesos ang pabuya ng Abra Police Provincial Office. Naglabas din sila ng mas malinaw na litrato ng 2 suspect na nakamotor. Isinumiti na rin ng PNP sa kanilang anti-cybercrime group ang mga larawang kuha sa CCTV para ma-enhance ang mga ito. Vine-verify na rin ang iba pang CCTV footage kung saan nakuhanan ang mga dinaanan ng 2 suspect. Umapila sa COMELEC si Vice President at Education Secretary Sara Duterte para sagutin ang bayarin ng mga eskwelahan sa tubig at kuryente tuwing eleksyon. Sabi naman ng COMELEC, ngayon lang nila nalamang pasanin pala ito ng mga paaralan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Sa pirmahan ng Memorandum of Agreement ng COMELEC at Department of Education kahapon, isa lamang ang hiling ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa napipintong barangay SK elections. Sana raw, huwag nang ipasan sa kanila ang gastusin sa tubig at kuryente ng mga classroom na gagamitin sa halalan. Yung mga repairs ng mga nasira na mga gamit kapag tapos na yung election at bilingan. Ang mga teachers po namin ang naglilinis
at nagbabantay ng mga evacuees at sinacharge sa amin lahat ng paggamit ng kuryente, ng tubig. Paliwanag ng DepEd, direktang binabawas sa maintenance and other operating expenses ng ahensya ang paggamit sa mga silid tuwing botohan. Depende po kasi yan sa location ng school. May mga schools that yung LGU, since sila yung nagpatayo ng ating school buildings, no, kasama din po sa SEF, sila na rin yung nagbabayad ng kuryente at ng tubig. Pero meron din kami mga school na DepEd po yung nagpatayo. Sa Educational Facilities Manual ng DepEd mula pa noong 2010, nakasaad na kapag ang isang paaralan ay ginamit sa isang gawaing non-instructional o non-educational, dapat sagot ng ahensya o organisasyon ang maintenance at utilities sa mga araw na sila ay gagamit. Bagay na kahit COMELEC, aminadong hindi raw ito nabibigyan ng pansin. May naisip naman na raw na solusyon ng COMELEC dito. Panukala nila amyendahan ng Omnibus Election Code para maisama na rin sa alokasyon ng halalan ang pambayad sa utilities ng election precincts. Kasi talagang hindi namin alam na may ganun problema. Ngayon lang nabanggit sa atin. Bagamat hindi na raw maiahabol sa paparating na Barangay at Sangguniang Kabataan election sa Oktubre, pipilitin daw ng COMELEC na maamyenda ng batas para sa midterm election sa 2025. Samantala, nag-aalala rin daw si VP Sara sa mahigit 800,000 gurong bahagi ng Electoral Board. Wala po akong natandaan na eleksyon na walang kwento ng teacher na sinasaktan, inaatake, tinatakot, binibigyan ng death threats, ng mga rape threats at kung iba't ibang threats pa sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. At para tugunan yan, tinaasan na ng COMELEC ang honoraria nila. Mula sa dating 5 hanggang 6,000 piso, ginawa na itong 9 hanggang 10,000 piso. Bukod pa sa 2,000 pesos na bayad kapag may early voting hours. Magkakaroon din daw sila ng 200 hanggang 500,000 pesos na injury at death benefits at 5-day service credits galing naman sa DepEd. 7 bilyong piso ang inila ng COMELEC para sa honoraria ng mga teachers at volunteers. Matatanggap nila yan sa loob ng 15 araw matapos ang halalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mahigit 20 ang patay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus sa Peru. Ulan at landslide naman ang kumitil sa buhay ng 2 residente sa bansang Chile. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Mayan Los Baños. Gamit ang mga pala, mano-manong naguhukay ang mga otoridad sa pag-asang may mahahanap pang survivor na natabunan sa landslide sa southern Chile dulot ng walang tigil na ulan. 2 bangkay ang na-recover habang isa pa ang nawawala. Libo-libong residente ang stranded habang 12 ng bahay ang nasira. Sa ilalim na ng bangin natagpuan ng pampasaherong bus na ito matapos madisgrasya at mahulog nitong Lunes sa Huancavelica, Peru. Nagkalat ang mga gamit ng mga pasahero. Ayon sa kumpanyang may-ari ng bus, hindi bababa sa 24 ang patay. May ilang sugatan at dinala sa ospital. Hindi pa tukoy ang sanhi ng disgrasya pero kilala raw na takaw aksidente ang lugar. Sa capital city ng Lima sa Peru pa rin, kaliwat kanan ng mga inaarestong kasunod ng talamak na kriminalidad. Kabilang ang pagpapasabog ng granada sa isang nightclub kung saan 15 ang sugatan. Nagdeklara na ng state of emergency sa 3 distrito doon, kaya maging mga sundalo ay ipakakalat na rin sa lungsod. Habang sa Sao Paulo, Brazil, sa sobrang init, pwede ka nang magprito ng itlog. Hindi po yan totoong itlog. Mga pop-up 3D art installation lang yan na kung tawagin ay Art Exident Sculpture. Gawa ito ng Dutch artist na si Henk Hofstra na layong magbigay ng kamalayan sa climate crisis. Lalo't nararanasan ngayon sa Brazil ang matinding heatwave. Ginawa raw niya ito bilang babala laban sa lumalalang global warming at climate change. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga pasabog na showbiz balita ngayong Martes. Nag-file na ng divorce sina Grammy Award-winning singer Ariana Grande at real estate agent Dalton Gomez. Sa report ng TMZ, unang nagsumite ng kanyang divorce petition si Ariana kahapon. Sinundan naman agad yan ng kampo ni Dalton. Sa petisyon, irreconcilable differences o hindi maayos na pagkakaiba ang sinasabing dahilan
dahilan ng kanilang paghihiwalay. After 2 years of marriage, nitong July lang nang umugong ang mga bali-balitang naghiwalay na sila Ariana at Dalton. Eto pa nga, ngayong nakapos ang kaniyang Hollywood journey. Nag-e-explore ngayon ng career opportunities sa Korea si Liza Soberano. Sa isang panayam, sinabi niyang napapadalas na nga ang pagpunta niya sa South Korea para sa iba't ibang business meetings. Naroon din kasi ang kaniyang co-producer sa production company na kaniyang binuo. Anya, maraming kumpanya at agency na ang nag-aalok sa kanya ng trabaho sa Korea. Yun nga lang, kailangan niyang matutong maghanggol. Wala naman siyang binanggit sa pagbabalik showbiz niya sa Pilipinas. Susunod, mga binalahurang bahura sa ating exclusive economic zone, posibleng dahil daw sa reclamation activity ng China. Makina tinadtad ng saksak sa kanilang bahay sa Pangasinan. At GOT7 Bam Bam nakikijam na rin sa Raining in Manila ng Lola Amor. Magko-collab na ba? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Posible raw na reclamation activity ng China ang dahilan kaya binalahura ang mga bahura sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Matapos mabisto ang kalunos-lunos na lagay ng coral reef sa Roswell o Iroquois Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea, nagpadala ng 2 vessel ang Philippine Coast Guard doon ngayong araw para magsagawa ng panibagong maritime patrol. Ang bahaging ito ng dagat ay madalas tambayan ng mga Chinese militia ships na hinihinalang nasa likod ng pagkasira ng mga bahura. Kung ang China, as we allege them, na nag-harvest ng coral dito sa areas na to, what is puzzling is that sa Escoda Shoal, yung mga nilinis at prinases na nilang corals ay idinump nila ulit. Nakapagbigay na ng report ang PCG sa Department of Justice at sa Department of Foreign Affairs para magawa nito ng legal at diplomatic actions. Yun nga lang, aminado silang kailangan pa ng mas matibay na ebidensya para patunayang ang Chinese militia nga ang nasa likod ng pagkawasak ng bahura. That is circumstantial, but again, we still don't have enough direct evidence to directly pinpoint ang Chinese maritime militia. But some are saying that they might their presence might be one of the contributing factor bakit nasira yung mga corals na yan. Nakikipag-ugnayan na rin ang Coast Guard sa mga marine scientist para malaman ang posibleng motibo ng pagsira sa mga coral reef. Bagong kulay. Pero hinala ni Senador Francis Tolentino sa isa niyang pahayag, may kinalaman ito sa reclamation project ng China. Hindi pa masabi ng Coast Guard kung gaano kabigat ang pinsala sa Roswell Reef at Escoda Shoal. Pero kung reclamation activity sa West Philippine Sea ang pag-uusapan, sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, umaabot sa 31 billion pesos ang nawawala sa bansa dahil dito. Base ito sa pag-aaral ng Marine Science Institute ng University of the Philippines. Yung pagkasira sa nangyayari sa West Philippine Sea ay hindi lamang ito pagkasira sa panig ng Pilipinas. Inilalagay din ito sa alanganing sitwasyon ang fish sufficiency at ang food security ng lahat ng mga bansang nasa region. Inaalam na rin ng Department of National Defense kung totoo ngang ang mga nagkukumpulang Chinese fishing vessels ang may kagagawa nito. Dahil kung oo, pwede silang managot. According to the arbitral award, that is a violation of an international treaty, the destruction of maritime life. Particularly if the coral destruction is a cause of or used for reclamation of artificial islands. Nababahala naman ang DFA sa insidente, kaya nanawagan sila na tigilan ang anumang aktibidad na makakasira sa kalikasan, lalo't kabuhayan ng mga nakatira malapit sa rehiyon ang nakasalalay dito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Usapang West Philippine Sea pa rin, dagdag puwersa sa pagbantay ng ating teritoryo
ang pinakabagong surveillance aircraft na donasyon ng Amerika. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sinakyan at inspeksyon ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang pinakabagong surveillance asset ng Philippine Air Force sa ginawang turnover ceremony sa Clark Air Base kanina. Ito ang Cessna 208B Grand Caravan na donasyon ulit ng Estados Unidos. Sa kabuuan, 3 units na nito ang nasa inventaryo ng Air Force. Magagamit nila ito bilang intelligence, surveillance, and reconnaissance aircraft. Sa bilis itong aabot hanggang 260 km per hour at range na halos 1,000 nautical miles, suwak na suwak ito sa iba't ibang misyon, gaya ng maritime patrol sa West Philippine Sea. These augmentations include upgraded radio systems and sensors to enhancing the Philippine Air Force's capability to provide imagery from a medium altitude to support joint operations. This aircraft will also be useful, particularly sa aftermath ng disasters on Ardana missions so that we could assess the damage during calamities. Para naman kay Secretary Teodoro, indikasyon ng bagong donasyong aircraft ng Amerika sa mas lumalakas pang alyansa ng dalawang bansa. Napapanahon daw ito sa kabila ng patuloy na banta sa soberanya ng Pilipinas at kapayapaan sa rehiyon. National peace cannot be sustained if we cannot secure our sovereign rights in these areas which rightfully belong to the Filipino people. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, malinaw para kay Secretary Teodoro na ang pagbabantay sa ating teritoryo ang pinakamalaking hamong kinakaharap ng bansa sa usaping depensa. Kaya naman pinarerepaso na niya ang mga naunang plano sa ilalim ng modernization program upang mas matutukan ang kakayahan ng AFP na maprotektahan ang ating exclusive economic zone. Ayon kay AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos, nakadepende sa mga gamit nila ang kakayahan nilang tugunan ang mga agresibong aktibidad ng China. Kaya hindi raw sasapat ang determinasyon lang dahil kailangan talagang palakasin ng AFP para masabayan nila sa West Philippine Sea ang China. Bagay na sinigundahan mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner. Now, we're looking at a change in our strategic direction when it comes to defending the archipelago. This time, we are focusing on really projecting our defenses to include the 9 features that are being occupied by the Philippines. Naniniwala naman si Teodoro na dapat nang repasuhin ang modernization plan ng AFP. Target daw ng DND na matapos ang pagre-review sa Horizons 1, 2, and 3 ng plano bago matapos ang taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. What's up mga kapatid? Unfortunately para sa ating Beast and Bro fans, hindi makakalaro sa Asian Games si Terence Romeo at Calvin Abueva. Mapapalitan silang dalawa kasama si Jason Perkins at Moala Tautua because of lineup complications. Si RR Pugoy naman dahil sa isang seryosong health issue. Nasa frontline ng balitang yan si Marty Bautista. Kinumpirma ng Samahang Basketball ng Pilipinas na nagdagdag sila ng mga manlalaro sa kanilang initial 13 players para sa upcoming 19th Asian Games sa Hangzhou, China. 4 na manlalaro sa lineup ngayon ang malabong makalaro sa Asia dahil sa eligibility. Kabilang dyan sina Terence Romeo, Calvin Abueva, Mo Tautua at Jason Perkins. Bilang kapalit, ipapasok sa lineup sina CJ Perez, Chris Ross, Kevin Alas at Arvin Tolentino. Makakasama din sa koponan si Marshall Lassiter, napapalitan si RR Pugoy dahil sa kanyang medical condition. Last night, it's very emotional and we talked to the 4. Talagang iyakan kasi kahit sandali lang na oras, talagang naging solid yung team. Ang dami na naming sleepless night, but coming from the players, coming from Coach Tim, they want to play. Ayon sa Gilas at SBP, may initial 16-man list na sinumite para sa Asiad. Karamihan sa listahan ay manlalaro na galing overseas at collegiate. Pero ang Asian Games Organizing Committee, inaprubahan lang ang pangalawang listahan ng Gilas pool na nahati sa 37 players. Sa 37-man list, hindi kasama sina Romeo, Abueva, Tautua at Perkins. Habang pasok naman dito sina Perez, Tolentino at Ross. Yung 60 list na yun, I'm told was given months ago because there was a request already as early as 2-3 months to submit a list.
or May, so it's been a long time, and actually when we were asked, parang napakaaga, but we just have to come up with a list, and I think they brought it down to 37. So that's where we are now. So we're just trying our very best to as what Coach Tim said, form the team that he feels will work together and hopefully deliver the performance he wants in the Asian Games. Kasama na sa training camp ng Gilas Pilipinas ang additional players na nasama sa pool. Sa ngayon, twice-a-day training sessions ang ginagawa nila sa Inspire. We got to keep moving forward. It's just a little bit harder organizing practices. One thing Chot Reyes told me when I took over the national team, he says you've got to be agile as a coach. You've got to be able to call all the balls. Hinihintay pa ng koponan ang final list na aaprubahan ng Hangzhou Asian Games Organizing Committee bago ipasa ang final roster ng Gilas Pilipinas. Sa September 26 na magsisimula ang kampanya ng Gilas kontra Bahrain. Nagbabalita mula sa frontline. Marty Bautista, News 5. Mga kapatid, nag-commit ang POC ng 1 million peso bonus sa kung sino man ang mag-uwi ng gold medal galing sa Asian Games. Iba pa to sa 2 million peso reward na galing sa National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. So total, 3 million pesos ang makukuha ng kung sino man ang manalo ng ginto. Ang silver medalists naman ay makakakuha ng 1 million pesos at 500,000 naman sa mag-uwi ng bronze. A total of 396 Filipinos ang makikipagbakbakan sa Asian Games na magsisimula sa September 23. Good luck sa inyong lahat mga kapatid. Walang aalis kasi may sports pa tayo mamaya. Susunod, nanay at kanyang bunso tinadtad ng saksak sa loob ng kanilang bahay sa Cebu. At mga sintunado nagtaagisan sa kantahan sa Negros Occidental. Akin ka na, giliw. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Pinakulong sa Senado ang isa sa mga dating amo ng inabuso umunong kasambahay sa Occidental Mindoro. Nag-init din ang ulo ng mga senador saan nila'y pagsisinungaling na mag-asawang amo. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mga doktor na mismo ang nagsabi, malabo nang muling makakita ang kasambahay na si Aling LV Vergara. Nabanggit nila yan sa pagpapatuloy na pagdinig ng Senado sa sinapit na pang-aabuso ni Aling LV sa kamay ng kanyang mga amo sa Occidental Mindoro. Ang pagkabulang ni Aling LV isinisisi niya sa matinding pangbubugbog raw ng mag-asawang Pablo at Franz Ruiz. Pero nanindigan ang mag-asawa na hindi nila sinaktan ang kanilang dating kasambahay. Kaya para magkaalaman na, hamon ng mga senador, sumailalim sila sa lie detector test. Pero humirit pa ang babaeng amo na bakit sila lang daw ang magpapa-lie detector test. Kaya si Senador Jinggoy Estrada nanggigil sa inis. Ikaw nga tinatanong lang eh. O ang asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi ikaw lang tinatanong ni Senator Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Huwag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Huwag ka na magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no. Ano sagot, Mrs. Ruiz? Kung yes, yes. Sa huli, sumailalim na rin sa lie detector test ang mag-asawang Ruiz at maging ang mga dati rin nilang tauhan na sina J.R. Jimenez alias Todong, John Patrick Simbaon at J.M. Taroa. Sila ang mga itinuturo ni Franz na nanakit umano kay Aling LV. Mahilig siyang gumawa ng kwento sa mga kasama niya, kaya nasasapok siya ng mga kasama niya. Naglalagay po siya ng mga pubic hair sa pagkain, nilalagyan niya ng mga kalawang na pako yung mga heater kapag nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Pero giit ng mga dating katrabaho ni Aling LV, ang amo raw talaga nilang babae ang nananakit. Yung sinisipa-sipa po, tapos sinasapok ko yung ulo. Pag gabi po, pag minsan mainit po ang ulo. Si alias Dodong inilalahad sa pagdiig ang naranasang pananakot. May lalaki umanong nagpunta sa kanyang bahay at nagpaputok ng baril. Pinatotohanan din niya ang pananakit ni Franz kay Aling LV.
Sinuntok siya po. Sinuntok? Opo. Saan? Ano parte ng katawan? Sa katawan o mata po. Sa mata? Opo. Nino? Franz po. Sinuntok, sipa, tadyak, untok sa CR, tsuk-tsuk sa loob ng CR sa duro. Sa lahat ng testimonyang ito, tanong ni Senator Bato de la Rosa sa mag-asawang amo, bakit ganun na lang kayo kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito? Your Honor, hindi po kami ang gumagawa. Nabasag yung ilong niya, yung bridge. Hindi pa rin yan totoo? Halata nagsisinungaling ka. maging ang ibang senador kumbinsidong nagsisinungaling ang mag-asawang Ruiz. Saksakan kayo ng pagkasinungaling. Sana makulong kayo ng mahabang panahon na para pagdusahan nyo yung ginawa nyo sa tao. Tinanggi nyo nung nakaraang hearing na sinaktan nyo si Aling LV. Sagot. Yes po, Your Honor. And this woman is lying through her teeth. Bago natapos ang pagdinig, pinakontempt ng mga senador si Franz Ruiz. Gusto sana ni Senator Jinggoy Estrada na dalhin siya sa Pasay City Jail. Pero sa huli, nagkasundo rin ang mga miyembro ng komite na dito na lamang sa detention facility ng Senado pansamantalang ikulong si Ruiz. Mananatili sa detention facility ng Senado si Franz Ruiz bago muling humarap sa pagdinig sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Timbog sa entrapment operation ng isang lalaking nagbebenta online ng pampalaglag. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang maaresto ng anti-cybercrime group sa isang mall sa Binondo, Maynila. Ang lalaking kinilalang si Enrique Bulda Jr. nagbebenta umano ng gamot, pampalaglag na Cytotec. Ang Cytotec o Misoprostol ay gamot sa pangotra sa ulcer. Ipinagbabawal nga lang ito sa mga buntis dahil nakakaapekto ito sa mga fetus sa sinapupunan ng isang ina. Kaya naman, ipinagbabawal din ang pagbili nito nang walang reseta ng doktor. It's a drug, pero one of its side effect is magkakaroon ka ng premature labor, parang abortion. Bago nito, nakatanggap na raw ng maraming reklamo ng ACG sa Facebook page ng Cytotec Philippines kung saan lantaran ang bentahan ng Cytotec online. Kaya agad daw nagsagawa ng entrapment operation ng ACG. Meron tayong nagpretend na police na babae na kailangan niya ng abortive pills. Nakakuha tayo ng certification from FDA na hindi nga siya talaga authorized. Tumangging magbigay ng pahayag ang suspect. Maharap siya sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act at illegal distribution of drugs and cosmetics. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, this is it, pansit. Dahil ang ilan nating Pinoy Pride pansit dishes, pasok po sa best stir fries in the world ng food and travel website na Taste Atlas. At ang pinaka-hit nating pansit, ang malinamnam at talaga namang katakam-takam na pansit Malabon. Pero alam nyo bang isa ito sa pinakamatatanda ng dish sa bansa? Bago pa man tayo sa kupi ng mga Kastila, ang ating pagmamahal sa pansit, abay hindi na nga maipagkakait. Dahil naman yan sa impluwensya ng mga ngalakal na Chinese na madalas na nagagawi noon sa atin around 1500s pa. Fast forward hanggang noong 1800s, sumikat po sa lugar ng Tambobong na dating pangalan ng Malabon ang isang uri ng pansit. Ang matatabang noodles na mula pa sa Bulacan, ibinababad sa napakasarap na sauce na gawa po sa patis, katas ng hipon, atsuete at iba pa. Saka pa yan lalagyan ng kung ano-anong toppings na madalas ay seafood tulad ng pusit, tahong at hipon. Ayon po sa foodphilippines.com, ang kulay at sangkap ng pansit Malabon ay maihahalin tulad sa classic Spanish dish na paella. Yun nga lang, noodles ang gamit sa pansit Malabon, habang kanin naman ang sa paella. Bukod sa pansit Malabon, kinilala rin ng Taste Atlas ang sarap ng pansit sa kabuuan.
Kabilang nga rin sa best stir fries ang pansit bihon o yung pansit na may maninipis na noodles. At syempre, ang party favorite nating lahat na pansit canton. Marami pa pong masasarap na uri ng pansit sa bansa. Depende sa kung anong probinsya. At ang bawat isa dyan, larawan ng kultura at kasaysayan. Kaya sana, huwag po natin itong kalimutan. Tikman natin tulad na lang ng di natin pagtulog sa pansitan. And always remember, ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, grupong sangkot sa pambubugaw online arestado. 7 babaeng Chinese nasagip. PBA star L.A. Tenorio cancer-free na. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Naglabas na ng report ang Senate panel kaugnay ng mga pwedeng basihan para sa diborsyo sa bansa. Tutol naman dyan ang simbahang Katolika. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Higit 1 dekada ng hiwalay sa asawa si AJ. Yan ay matapos niyang malaman na may anak na pala sa iba ang dati niyang kabiyak. Sarili mo ngang anak, hindi mo na papakain o napapag-aral ng maayos. Tapos mayroon ka pang kapal ng mukha na manganak ng iba. Kaya laking tuwa ni AJ na malamang aprobado na ng Senate Committee on Women and Children, Family Relation and Gender Equality ang consolidated measure na magbibigay daan sa absolute divorce o pagbuwag ng kasal sa Pilipinas. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2443, kinakailangang maghain ng petisyon para sa divorce ang parehong mag-asawa o sino man sa kanila para makabalik sa pagiging single at magkaroon ng karapatang makapagpakasal muli. Kabilang sa grounds o basihan para dito ay yung 5 taon ng hiwalay na walang judicial decree of separation o yung mga naghiwalay pero hindi pa dumaraan sa proseso sa korte. Ginahasa ng asawa bago ikasal o habang sila ay kasal. Inabuso kahit 1 beses lang at irreconcilable marital differences o hindi na maayos na pagkakaiba ng mag-asawa. Ang pag-aproba rito, lubos na ikinatuwa ng grupong Divorce Pilipinas Coalition. Pinagpilit mo pa na kasal sila at nagsama sila ulit. Baka hindi lang yung abuso, no, it would end into a graver situation like merong mamatay or meron pang makulong. Dapat rin daw kasing isaalang-alang ang epekto ng hindi maayos na relasyon sa mga bata. We don't want our children or the next generation to live in an abusive and toxic relationship. Malaking pag-asa rin nila ito para sa ibang hindi makapagpaanal o magpawalang bisa ng kasal, lalo't magastos at masalimuot ang proseso nito sa bansa. Pero ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, Episcopal Commission on Public Affairs, nangangamba sakaling maisabatas ang divorce bill. Batid naman daw nila na hindi perpekto ang pagsasama ng ilang mag-asawa. Pero susumikap naman din ang simbahan at sana magsumikap din ang Estado na ibigay sa kanila yung mga interventions para yung mga imperfections, yung mga hindi magagandang nangyayari sa pagsasama ng mga mag-asawa ay matugunan natin. At palagay ko, hindi naman diborsyo ang solusyon doon sa mga imperfect union. Sagot dyan ng grupo, hindi po namin sinasabi na ang divorce ay para sa lahat. Ang divorce po ay para lang po doon sa mga nangangailangan. May kaparehong proposal na rin sa Kamara para sa divorce bill na inaprobahan ng komite noong Marso. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Milyong-milyong piso ang kinita sa pambubugaw online ng isang grupo sa Parañaque. Nasagip ang 7 babaeng Chinese na binibenta ng hanggang 200,000 pesos kada gabi. Nasa Frontline na balitang yan, si Dave Abuel. Walang takas ang Chinese na yan na nabistong sangkot sa human trafficking sa isang establishmento sa Parañaque. Ibinugaw niya umano ang mga babae sa halagang 100,000 pesos hanggang 250,000 pesos kada gabi. Base sa investigasyon, nangyayari ang transaksyon online. I-add sa group chat ng WhatsApp o Telegram ang mga parokyanong pawang Chinese. Doon, nakapost ang mga litrato ng mga ibinubugaw na babae. Diyan mamimili ang kliyente ng gusto nilang makasama. Based po sa mga tao na nasa crime scene na
napagtanungan natin na meron po talagang nangyayaring pag-exploit doon sa mga kababaihan in which pinapadala po sila sa mga hotels within Metro Manila for sexual exploitation. 7 babaeng Chinese ang nasagip ng mga pulis. Nasa edad 20 hanggang 28 sila at 2 buwan pa lang daw na nandito sa Pilipinas. We are coordinating with the Chinese embassy for their shelter and processing of their documents. Nakumpiska rin ang perang aabot sa 32 million pesos, mga money counting machines, 2 baril at mga bala. Mahaharap naman sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act ang nahuling ng bubugaw umano. Ganyan din ang asunto sa 10 pang Chinese at 1 Pinay na nahuli. Tinutugis naman ang sinasabing amo ng mga sinagip na sex workers. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Ang pinakamagandang balita na marinig nyo today mga kapatid, cancer-free na si Idol L.A. Tenorio. Si Coach Tim Cone mismo ang nag-confirm sa News 5 kanina na ayos niya si Teniente. Kakatapos lang ng huling chemotherapy session ni Tenorio kanina sa Singapore at pagkatapos ng scan, dineclare ng mga doktor na wala na ang cancer sa kanyang colon. Sinabi din ni Coach Tim na magbibigay ng official statement si Tenorio pag uwi niya dito sa bansa. At March 21 nung na-diagnose si L.A. Tenorio ng stage 3 colon cancer pero wala no match kay Iron Man. It's your sports Tito Mikey Reyes. Peace and love. Susunod, mag-ina hanggang tig-20 beses na pinagsasaksak sa kanilang bahay sa San Carlos, Pangasinan. Kinakasama ng biktima, iniimbestigahan. At pambihirang kantahan sa Negros Occidental, ang mga kalahok dedma sa tono, panalo kapag sintonado. Tuloy-tuloy pa ang magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Inantad ng saksak hanggang mapatay ang mag-ina sa San Carlos, Pangasinan. Person of interest ang kinakasama ng pinatay na nanay. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Wala ng buhay na matagpuan ang mag-inang sina Amelia Parisok, 42 anyos, at bunso niyang anak na si Baby Love, 13 anyos, sa kanilang tahanan sa San Carlos City, Pangasinan nitong September 15. Ang dalagita, tad-tad ng 21 saksak sa katawan. 19 na saksak naman ang tinamo ni Amelia. Lumabas na 3 araw na pala silang patay ng puntahan ng mga otoridad. Nakaligtas naman sa krimen si alias Dayan, 15 anyos, panganay na anak ni Amelia. Tumira kasi siya sa kanyang tiyuhin matapos umanong molestyahin ng kinakasama ng kanyang ina. Yan si Melor Mark Corpus, na siya ring person of interest sa pagpatay kina Amelia at Baby Love. Kwento ng kaanak ng mga biktima, unang nagsumbong si Dayan sa kanyang ina ukol sa pangahalay ng amain. Ang problema, hindi siya naniwala. Mga ganun na nangyari sa mga anak niya. Pagkasumbong ni Dayan sa ibang kaanak, nagsampa agad sila ng reklamo rape laban kay Corpus noong Agosto. Nang imbestigahan na yan ng mga pulis, lumabas na ginahasa rin ni Corpus si Baby Love. Doon na naniwala si Amelia sa sumbong ng kanyang anak at agad na dumulog sa NBI. Makalipas ang ilang linggo, napaslang na sila ni Baby Love. Lumabas din sa records ng PNP na may nakabinbin pang rape case si Corpus sa Urdaneta City, Pangasinan. Hindi nagpapakita ngayon si Corpus sa pamilya ng biktima matapos ang krimen. Hindi rin daw siya nagtungo sa lamay ng mag-ina. Tuloy ang manhunt operation laban kay Corpus. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Nang dahil sa matinding selos, pinagsasaksak ng isang mister ang sarili niyang misis sa Cebu. Git ng sumukong suspect, may pruweba siya sa pangangaliwa ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Bakas pa ang nagkalat na dugo at gamit sa brutal na sinapit ng misis na si Rebecca Timblor sa loob ng kanyang bahay sa Mualboal, Cebu. Pinagsasaksak kasi siya ng sariling mister na si Wilfredo matapos magtalo pasado 10:00 kagabi. At ang punot dulo ng krimen, matinding selos. Nakita siya, napansin siya na may kiss mark sa may legs, sa may tiyan, hanggang hindi na niya na he was not able to control himself. Kumuha siya ng knife, so nasaksak niya.
Kritikal ang biktima na nagtamo ng 3 saksak sa dibdib. Matapos ang ilang oras na pagtatago, sumuko din ang suspect sa mga pulis kaninang umaga. Kwento ni Wilfredo, patulog na sila kagabi nang mag-away ulit sila ni Rebecca dahil sa lalaking pinagsasilosa ng suspect. Hindi na rin daw matiis ng suspect ang tila palaging pangmamaliit sa kanya ng biktima. Sa tuwing nag-aaway kami, lagi niya ako sinasabihang bobo. Wala daw akong pinag-aralan. Ngunit parang nasasaktan ako sa kanyang mga pinagsasabi. Sabi ko sa kanya, huwag mong ubusin ang pasensya ko. Kung ang mga anak ng biktima raw ang tatanungin, ay wala silang balak na maghain ng kaso. Pero ang mismong biktima, desididong kasuhan ng mister. Inihahanda na ng mga pulis ang kasong frustrated parricide laban sa suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Kahit si GOT7 heartthrob Bam Bam, abay nahawa na rin ng reigning in Manila fever ng indie rock band na Lola Amor. Sa IG story ni Bam Bam, rinig ang nakaka-good vibes na Pinoy song na may caption na Next, with location pin at Philippine flag. Sinundan naman niya ng isa niya pang online post sa isang tila recording studio featuring ang isang music timeline sequence. At ang nakalagay na project title, Reigning in Manila. Ikinagulat naman yan ng bandang Lola Amor. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si Bam Bam sa September 22 para sa isang solo concert. Kita-kits po ulit tayo bukas para sa latest sa showbiz at K-Alaman. Ako po si Kalad Karen. Ito naman, mas sintonado, mas malaki ang chance na manalo. Ganyan po ang labanan sa isang kakaibang singing contest sa Kabankalan, Negros Occidental. Itong labanan, akapela na nga, abay, sablay pa rin ang tono. Pero wala raw makakapigil sa kanilang pagbirit. Pakinggan po natin sa report ni Laila Pangilinan. Sa Kabangkalan, Negros Occidental, may kakaibang tagisan sa pagkanta. Mas sintonado, mas may chance manalo! Babala, ihanda ang inyong mga tenga. Never for me, never enough. Mukhang totoo ngang never enough ang boses ni Kuya para maabot ang tamang tono. Bawi tayo sa next contestant. Ikaw ay makasama, ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Siya na lang ba ang kulang, ate? O baka kulang din ang kaunting energy? O siya, parinig nga ng energy ng next contestant. Ako'y naniniwala, hindi ako titigil at aking makakakaya. Iba rin! Parang yung sandok ang nagdala. Teka, may humahamon ata sa sandok ni Kuya. Ito naman, suklay ang mic. Akin ka na, giliw. Sayong-sayo na, Danilo Bacolod ang pagiging third place sa contest na to. Heto namang si Ruby Fajarilloa, sumecond place sa biritan. And the night goes by so very slow. Oh! Ate, todo na ba yan? Huwag ka na mahiya, itodo mo pa. I always got by on my own. I never really cared until I met you. Iba ka, ate. Pero iba ang level ang champion natin, si Rona Gustillo. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Sure na ba tayong papakinggan natin ito hanggang Linggo? Sige na nga. Pagsapit ng Linggo, giliw ako iyong iniwan. Ikaw na,
Ikaw na ang pinakasintonado sa lahat. Kaya sa'yo na Rona ang premyong 5,000 pesos! Nakakatawa man ang kanilang bosesan. Aminin nyo, ganyan ang mga masasayang kasama sa karaoke. Nagbabalita mula sa frontline, Laila Pangilinan, News 5. Congrats. Okay. May entry kami dyan. 5, 6, 7, and it's raining in Manila. Di ka ba nilalamig? Hindi kasi kami sintonado ni Papo eh. Ang yabang! Inisahan nyo naman kami. Sarinig namin yung mga boses nyo. O yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alama at may pakialam. Kaya kami ang inyong makasangga sa pagbalita. Kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!